Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyong lingkod, The Ems Vlog, na walang sawang bumabati po sa inyo. Sabahan po ninyo kami ni Mang Rene na mag-aayos na naman po ng mga halaman. Ngayong matapos na po niyang ayusin yung mga halaman dito guys, umakyat naman po siya sa itaas para yun naman pong mga halaman ang itrim po niya sa itaas. Tapos binungkal din po niya para naman po gumanda po yung paglaki po ng mga halaman at dinagdagan na rin po ng lupa. Pagkatapos po ng mga halaman guys ay magpapalinis naman po ako sa may mga transient rooms namin kasi medyo malabo na po ang mga salamin. Papupunasan ko po mula itaas hanggang ibaba po kasi hindi ko po kayang abutin. So ngayon naman guys, habang nagtrim po si Mang Rene ng mga halaman sa itaas, mag-garden tour naman po tayo. Ayan po yung mga halaman ko po sa itaas guys, medyo maganda-ganda na pong tingnan ngayon. Yan pong harapan po ng itaas po namin ay puro salamin po yan. Yan po ang palilinisan ko po mamaya-maya pagkatapos po niyan kay Mang Rene. Loob at labas po niyan palilinisan ko po sa kanya. Laking pasasalamat ko po guys at nakita ko pong muli si Mang Rene. Medyo matagal-tagal na rin po kami hindi nagkikita simula po nung pagdating ko galing sa Australia. At eto, hindi naman po ako napahiya sa kanya. Nung kausapin ko po siya na samahan po niya ako sa paglilinis po dito sa bahay namin. Ito na po yung itsura ng aming Chinese bamboo guys. Maganda-ganda na kumpara naman po kanina. Bali, kumuha po kami ng mga mga kapirasong Chinese bamboo. Tapos nilipat po namin doon sa isang paso. Ayan po. Kaya naging 3 paso na po ang aming ngayon Chinese bamboo. Ngayon pinag-iisipan ko naman yung isa kung saan ko ilalagay ngayon guys. At dati po yung yung water plant na yan ay doon po nakalagay sa kabila guys, sa may gilid po ng pader ngayon. Yun naman po yung inayos ko para ilagay po dyan. Kaya ayan, medyo maganda-ganda na pong tignan ngayon. Dating mahahaba rin po yan. Pinutol ko lang tapos nagpaugat po uli ako para milipat naman po sa isang paso at para naman din po madagdagan na naman po yung aming water plant. Ang tawag po dyan sa amin ay water plant. Ewan ko lang po sa inyo kasi yung plant na yan pwede po sa tubig, pwede rin po sa lupa. Yun guys. Ngayon po guys, pagka gumanda na rin po yung isang halaman ko na ibang klase naman po yun naman po ang ipapalit ko dyan sa water plant. Ngayon ang gagawin ko naman pong indoor plant ay yun pong water plant guys. At yung mga nasa loob guys, ilalabas ko naman po para naman po makatikim sila ng sikat ng araw. Ayan. Ito naman po ang halaman ko po dito sa side na ito. Ang dating nakatanim po dyan guys, yan yung namumulaklak ng purple guys. Ngayon, ang ginawa ko para naman po makapagtanim po ako ng gulay sa likod, inalis ko po yung mga halaman doon at yun naman po ang inilagay ko rito sa side na ito. Ayan. Meron din po kaming talong dito. Ang hahaba dati ng bunga niyan kaso ngayon maliliit na dahil tumanda na rin po. Ito naman po yung mga tanim ko po dito sa banda rito guys. Ayan. Yun pong tanglad dyan po dati nakalagay guys. Ayan. Ngayon naman po, nandito na po kami sa loob. Nag-uumpisa na po si Mang Rene sa paglilinis po ng mga salamin. At sana po ay wala naman pong masamang mangyari sa kanya dahil sa sobrang taas po. Alam po ninyo, sa totoo lang si Mang Rene ay 74 years old na po pero malakas pa. Ingat lang Manong Rene ha.
Okay po. Ganyan po kataas ang inaakyat ni Mang Rene para lang po malinisan po yung nasa itaas. Talaga naman sobrang haba po nung ladder na ginagamit po niya. Ituloy naman po natin ang ating pag-garden tour habang si Mang Rene naman pa ay naglilinis sa loob. At ito po yung aking mga halaman dito. Ayan. Ayan po yung natapos namin kanina. At yan po yung gumamela. Yan po ang pinaka maganda po at gustong-gusto kong halaman po rito na galing pa po sa Parañaque yan, guys. Ayan. Ayan. Ang ganda-ganda po ng bulaklak. Ayan o. Napakatingkad po ang pagka-pink. Yan pa po yung mga galing sa Parañaque na halaman ko, guys. Kasama po yung mga bamboo or Chinese bamboo. Yan. Kaya ingat na ingat po ako baka mamatay. Yan na lang po yung mga natatanging o natitira na halaman ko, guys, na remembrance ko po. Galing po sa pinanggalingan po namin. Kasama rin po yung mga halaman na ito, guys. Yan. Galing din po yan doon. At yung iba po na yan ay galing naman po sa kapitbahay. Yan. Nanghinayang po kasi ako dahil itatapon po nila. At yan naman po yung remembrance ko po nung nag-tour po kami sa Baguio. Kasama po yung manugang ko. Yan. Yan naman po yung regalo ng anak ko nung birthday ko, guys. Ay, apo ko pala. Yan. Balak po niyang bumili. Ngayon po nakapulot po siya ng halaman na nalaglag. Galing po sa mga nagde-deliver ng halaman na yun. Yun na lang po binigay niya sa akin. Ito pa po yung mga natitirang alaala ko po sa Parañaque. Mahaba na po yan, kaya lang pinutol ko po. Yan. Tapos itinusok ko naman po dyan sa tabi po ng pinagputulan. Yan, galing din po yan sa Baguio. Doon po sa transient house na tinuluyan po namin. Yan. Abalang-abala naman po yung asawa ko sa pag-i-spray ng mga halaman po namin kasi may mga insekto po na dumapo. Baka po kainin yung ano po ba yung mga halaman ko. Ayan. Yan naman po yung talong na binhi ko. Magtatanim po ako ng halaman ng talong. Pagka yan ay lumaki na, ilalagay ko naman po sa gilid para baka sakaling makapamunga na naman po kami ng mga eggplant. Ayan naman po yung kangkong, baka sakaling lumago din po yan, guys. Galing po yan sa Tarlac. Yan. May mga kamatis din po na pa isa-isa pong itinanim ko po dyan. Yan. Medyo matanda na po yung talong kaya tamang-tama. Pagka lumaki po yung ano ko, yung itatanim ko, may kapalit po. Dito naman po tayo sa may kabilang side, guys. Ayan din po yung mga halaman ko. Yan po yung original dito na nakatanim, guys. Yung may bulaklak po na purple. Dinagdagan ko na rin po ng mga halaman na yan, guys. Nilagyan ko rin po ng tinamnan ko rin po ng mga mangilang-ilang mga pinya. Yan. At least, may prutas na, may may mga halaman pa na kasi matagal po ang buhay niyan eh. Para ka lang din nagtanim ng mga mga halaman na pangdekorasyon sa bahay. Yan. Dito naman po tayo sa kabila, ipapakita ko po sa inyo yung aking mga kamote. At saka yung aking luya, ayan. Mahahaba na ho yung tangkay po ng mga luya ko, guys. Ayan. Napakabilis pong lumaki itong mga kamote ko, guys.
At dahil hindi po ako makapabuhay ng tangkay guys, ngayon nagpatubo po ako ng laman po ng kamote na yan. Kaya palagay ko matagal-tagal pa bago magkalaman po yung mga ugat nito. Ayan, ang dami kong sili. Ayan, namumunga na naman yung sili namin. Tamang-tama pa dumating yung mga manugang ko guys. May mga lalantakan na naman sila. Ayan. Dami eh. Ito nyo. Yung isa pinatay ko na dito kasi masyado nang natatakpan yung mga laman ko. Mula nung tinanggal ko yung sili dito guys, gumanda na ang tubo nitong aking nga. Ayan. Pagka lumaki kasi ito, tamang-tawang matatakpan ito guys, ito para hindi masyadong mainit. Ayan. Sili pa rin guys, oh. Ayan, alugbati. May mga alugbati po ako. May mga nakasingit talaga para sa inyong inday. Ayan, oh. Daming alugbati. Mangunguha na naman ho ako ngayon eh. Alam nyo ba guys na yung bulaklak pala ng dragon fruit eh, yun nagiging bunga din po pala. Ayan o. Ito yung kanya, yung pinag-anuhan niya, yung bulaklak. Okay. Ngayon ito, pahinog na ito kaya malalaki na yung ano niya. Yung pinakadulo ng bulaklak. Ito na siya. Pagka ito ay namula na, ayan, pwede nang pitasin. Naunahan ko yung asawa ko. Paano kasi yung unang bunga niya, pinutol niya. Akala niya, hindi yun yung akala niya basta bulaklak lang yun na nabulok. Kasi yung bulaklak nito, itong dragon fruit na ito, pag yung nalalanta na, pagka yung nalaos na, nalalanta na rin siya guys at nabubulok. Ang natitira lang ito ang natitira, itong pinakapuno niya. Pinutol niya hanggang dito. Di wala nang maasahan. Tapos nung inalagaan ko yung isang bulaklak niya, inalis ko yung dulo, hinayaan ko lang siya. Tapos nung nahinog, hinahanap na niya, gusto na niyang kunin. Inunahan ko na, kinain ko na agad. Di ba? Mamimitas na naman ako ng uulamin ko ngayong tanghali guys, kasi masyado nang masela ng pangangatawan ng inyong inday. Pagka laging manok, baboy, isdang ulam, parang napapansin ko guys, nangangati ang sugat ko. Ito. Yan. Ang mahal kaya ng gamot ko nito guys, isang tableta lang, hindi sa pagyayabang guys, isang tableta lang 675 ang bili ko. Minsan pagka ipapakita ko po sa inyo yung reseta ko. Alam ko hindi ko itinapon yun eh. Ewan ko lang pag nakita ko. Ayan guys, hanggang dito na lamang po at sana po nag-enjoy po kayo sa aking video. At kung nagustuhan po ninyo, pa-subscribe naman po. Bye guys!